full, but the workers are few. Okay? At may titulong, commit yourself to the gospel. Okay? So, muli, patuloy po nating anyayahan ang Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan at hayaan po natin siya po ang patuloy na maggabay sa bawat isa po sa atin sa pag-aaral po ng kanyang salita. At sa ating pong pasimula, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at sariling tagapagligtas, at sa patuloy na paggabay ng iyong Banal na Espiritu, O Diyos, amin po pinagpapasalamat ang pagpapala na patuloy mo pinagkakaloob sa bawat sa amin, O God. Salamat din, O Diyos, sa iyong mga salita na amin pong pag-aaralan. Dalangin namin, O Diyos, na sa bawat salita, na sa bawat mensahe po na aming marinig, tunay nga, O Diyos, na ito'y aming maunawaan at maging rema sa aming mga buhay at magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, sa umagang to, kung paano mo pinagpapala ang iyong mga salita, ganun din ang iyong mga anak na makikinig ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, at hayaan mo nga, Panginoon, na ang iyong Banal na Espiritu, God, ang siyang patuloy na maggabay sa bawat sa amin sa pakikinig ng iyong mga salita. Ginagawa po namin ito alang-alang, Panginoon, sa iyong pangalan, sa iyong matamis na pangalan, sa iyong marangal na pangalan, at sa iyong dakilang pangalan. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, sabi po rito, sa ating pong harapan is, commit yourself to the gospel. So, ang katanungan, paano ba natin kinukumit ang ating buhay, ang ating sarili sa salita ng Diyos? At alam natin, ang bawat isa sa atin ay committed sa maraming bagay. Committed sa isang tao, committed sa mga bagay, lalo na sa loob ng ating tahanan. Okay? Kaya makikita po natin sa ating isang versikulo, sa ilalim po niyan, ang sabi, the harvest is plentiful, but the workers are few. So makikita po natin, at marami na rin po natin, matagal na rin po nating naririnig, na lagi po itong binabanggit, na ang sabi nga, sa isang anihan ay marami nang aanihin, subalit kokonti ang manggagawa. So sa pamamagitan po niyan, naikukumit po ba natin ang ating sarili bilang isang manggagawa ng Diyos? O bilang isang manggagawa na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Okay? Kung papansinin po natin, ang plano po ng ating mga pastor ay mapalawig ang gawain ng Diyos. Hindi po ba? Sabi nga natin, kung matatandaan nyo, nais ng ating pastor na umalis tayo rito sa lugar na to at dun tayo sa isang malaking lugar. Di ba? So, paano po mangyayari yan kung hindi po natin ikukumit ang ating sarili sa gawain ng Diyos? Paano mangyayari po yan kung hindi po natin ikukumit ang ating buhay sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? At narinig din po natin sa ating pastor na hindi kailangan na ang pastor lang ang nangangaral ng salita ng Diyos. Every one of us, lahat po tayo, ay merong karapatan, merong kakayahang ipangaral ang salita ng Diyos. Amen po ba? At yan po ay para sa ating lahat. Papansinin nyo, kapag tayo po ay nagbibigay ng offering, okay? Naririnig nyo, sa mga nananalangin dito, ano yung pinapanalangin? Nawa, Panginoon, na ang aming mga nalikom ay magamit sa pangangaral ng salita ng Diyos. Magamit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay? So sa pamamagitan po ng mga panalangin na yan, lahat po tayo ay committed. Ang question lang is, how far o gaano kahalaga yung pag-commit natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay? May papahayag ba natin ng salita ng Diyos? Doon pa parang sinasabi natin seasonal. Okay? Yung bang
Ngayon, linggo, pwede natin ipahayag ang salita ng Diyos. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado o hanggang Biyernes, hindi natin maipahayag. Bakit? Kasi wala tayo sa ating simbahan. Wala tayo sa iglesia. So ano yung pinapahayag natin? Okay? Pag may mga gawain tayo, may mga Bible study tayo, pwede natin ipahayag. Sabi nga ni Pastor, yung mga kabataan natin nangangaral na. Di ba? And ako ay proud po doon na ang mga kabataan po natin ngayon ay nagbibigay na rin, nag-e-exhort na rin ang salita ng Diyos. Kasi darating po ang panahon na lahat po tayo ay mangangaral ng salita ng Diyos. Lahat po tayo ay hindi mananatiling nakaupo lang dyan sa ating upuan. Okay? Lahat po tayo ay merong karapatan at merong kakayanang mangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating sarili sa harap ng ating Panginoon. Why? Kasi kaya natin. Kaya natin ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? Huwag nating sabihin na wala tayong memory verse. Huwag nating sabihin na hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Huwag nating sabihin na hindi tayo nananalangin. Okay? Hindi po yan yung mga dahilan para hindi natin maipangaral ang salita ng Diyos. Lahat tayo may sariling kakayanan. Amen po ba? At lahat tayo ay meron kaalaman pagdating po sa salita ng Diyos. Okay? So, ang introduction po natin is commitment is loyalty. Okay, makikita po natin dyan. Commitment is loyalty to something or someone. Okay, yan po yung binanggit natin kanina. Meron tayong commitment sa isang bagay o sa isang tao. Okay? Sabi niya, commitment is a meaningful word that is hard to find in our days. Totoo po yan. Okay? Minsan nagko-commit tayo sa isang bagay o sa isang tao, subalit minsan nakakaligtaan natin gampanan kung ano yung ating ikinumit. Okay? And then ang sabi niya, are you committed to someone or something? Like Paul, sabi nga rito, Paul committed himself to God and to the gospel. Paul had so committed himself to God that even death was no longer a threat. Paul had so committed himself to the gospel that it had become the priority and focus of his life. So ano po ang nakikita po natin dito sa buhay ni Paul? Si Paul po ay katulad din po nating tao. Si Paul po ay katulad din natin na tinanggap ang ating Panginoon. Si Paul po ay katulad din nating nagugutom, napapagod. Okay? Hindi santo si Pablo. Okay? Tao siyang katulad natin. Pero nakita natin yung kanyang commitment sa gawain o sa salita ng ating Panginoon. Unang-una, ang sabi niya, kinumit niya na yung sarili niya sa Diyos at sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, kinumit niya sa Diyos at kahit na ang kamatayan ay hindi na siya pwedeng harangin pa. Okay? Kahit na kamatayan pa yung kapalit sa kanyang buhay, ipagtatanggol niya ang salita ng Diyos. Okay? And then sa pangatlo, sabi niya, ito yung kanyang naging priority at nakapokus sa kanya ang salita ng Diyos. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos o yung gospel na binabanggit natin, ito na yung pinakamahalaga sa kanyang buhay. Okay? Wala nang iba. Pero kung titignan nga po natin, okay, paulit-ulit natin sinasabi o binabanggit na bago siya naging Paul, okay, ano yung kanyang naging trabaho? Okay, isa siyang murderer. Tatandaan po natin. Saul is a murderer. Na kapag nalaman niyang ikaw ay isang Kristiyano, pwede kanyang ipabilanggo, pwede kanyang ipapatay. Okay? Subalit, nung siya ay makakilala sa Panginoon, nung siya ay tawagin ng Panginoon at makilala niya ang tunay na Jesus na pinapanginoon ng lahat, itong ngayon yung nangyari sa kanya. Kinumit niya yung kanyang buhay, yung kanyang sarili sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Why? Kasi nakita niya yung tunay na kahulugan, yung tunay na katotohanan. Okay? Tayo,
sa panahon natin ngayon, sa tagal natin na pagiging isang tunay na Kristiyano, gaano na kalalim yung nalalaman natin sa salita ng Diyos? O gaano na yung ating pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo? Okay, inuulit ko, sabi natin kanina, dun sa inaawit natin, Jesus, you're the center of our life. Ikaw ang maging sentro ng aking buhay. Kailan nagiging sentro o paano nagiging sentro si Jesus sa buhay natin? Nagiging sentro lang ba siya pagka tayo ay may kailangan? Okay? Nagiging sentro lang ba siya ng ating buhay kapag meron tayong hinihingi sa Kanya? Okay? Ganun ba dapat? Dapat hindi. Okay? In every days of our life, kahit nasaan tayo, dapat siya yung maging sentro ng buhay natin. Katulad ng binabanggit dito ni Pablo, na ang sabi niya, even death, okay? Kahit na ang kamatayan, hindi na yan magiging hadlang para ipangaral ang salita ng Diyos. So kahit na siya ay mamatay, kahit na siya ay katayin, okay? Hindi na mahalaga sa kanya yan. Ang mahalaga, maipangaral niya ang salita ng Diyos. Okay? Sino narito sa atin ang nakaranas na may pagpalit ang salita ng Diyos doon sa isang bagay na napakahalaga din para sa Kanya? Okay? Na mas pinili niya ang salita ng Diyos, yung pangangaral ng salita ng Diyos, o yung pagkakilala sa ating Panginoon, maiwan niya lang yung isang bagay na mahalaga din para sa Kanyang sarili. Okay? Pag nakaranas po kayo ng ganung bagay, na experience nyo, doon nyo makikita kung anong kapangyarihan meron ang Panginoon na kikilos sa inyong buhay. Okay? Katulad ko. Okay? Hindi ko ipinagmamalaki ang aking sarili, pero ipinagmamalaki ko ang aking Panginoon. Pinagmamalaki ko ang kapangyarihan ng Diyos. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, nung ako'y nagtatrabaho sa Saudi, pinagpalit ko yung sweldo, yung posisyon, dahil sa salita ng Diyos. Pinatitigil ako sa gawain, no. Mas gugustuhin ko pa ituloy ang gawain ng Panginoon kaysa sa binibigay mong posisyon. Okay? Makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos kung tayo lang ay patuloy na magtitiwala sa Kanya. Hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos kung wala tayong pagtitiwala sa isang bagay o sa isang tao na katulad ng ating Panginoon. Okay? Tao o Panginoon o Diyos na nagkatawang tao na katulad natin. Okay? Di ba sabi nga sa Biblia, sabi niya, siya'y nauuhaw, siya'y umiyak, okay? Siya'y dinuraan, siya'y pinahirapan, katulad din natin. Okay? Naging tao para maranasan niya yung nararanasan natin. Palit-ulit nga sinasabi ng ating mga pastor, nung siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, dapat wala siya doon. Sino ang nandun? Sino yung nakapako doon? Dapat tayo. Tayo yung nakapako. Why? Kasi yung kasalanan natin, kinuha niya. Okay? So dapat maunawaan natin, bakit natin kailangan ipangaral? Bakit natin kailangan i-commit? Bakit natin kailangan italaga ang ating sarili higit sa lahat sa salita ng Diyos? Okay? Ano ba yung ating makukuha? Ano ba yung ating ano ba yung ating matatamasa kapag itinalaga natin ang ating sarili sa gawain ng Diyos? Okay? Ano ba yung makukuha natin? Meron ba tayong mga gantimpalang makukuha? Kapag tayo ba ay nangaral ng salita ng Diyos, meron ba tayong matatanggap na gantimpala? Okay? Kasi normally, ang isang tao, hindi kumikilos yan kapag walang gantimpala, kapag walang reward. Hindi po ba? Hindi tayo kikilos kapag walang reward. Okay? Pansinin nyo yung mga anak-anak natin. Okay? Doon sa may mga anak. Okay? Kapag inutusan natin yan, na walang sukli, okay, yung ibibigay nating eksaktong pera, ano ang ginagawa niya? Sumusunod, pero, nagdadabog. Hindi ba? Pero bigyan mo siya ng pera na alam mong may sukli, ganadong-ganado yan.
At pagbigay sa'yo, Daddy, akin na lang yung sukli Okay? Di ba? Kasi may reward na kagad. Okay? So minsan ganyan din tayo. Ano ba yung ating makukuha kapag ipapangaral natin ang salita ng Diyos? Okay? Kasi sabi rito ni Pablo, that the gospel has become his priority and focus of his life. Okay? Yung gospel, yun na yung naging priority niya. At kung babasahin natin ang Biblia, okay, according to the Bible scholar, okay, yung mga ministry na pinuntahan niya, mas marami pa siyang napuntahan kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Yung journey ni Paul sa pangangaral ng salita ng Diyos, mas marami pa siyang narating na lugar kaysa sa ating Panginoon. Why? Kasi nga, naging priority niya sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, na ipangaral ang salita ng Diyos. At sabi rin dito sa Biblia, hindi lang siya nakapokus sa mga Hudyo. Okay? Sa mga Gentiles na katulad natin, ipinangaral niya rin ang salita ng Diyos. Walang naging balakid sa kanya para ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? Walang nakakahadlang o walang maaring humadlang sa kanya para ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? So makikita po natin dito yung buhay ni Pablo. Okay? At sabi niya nga dito, hindi ba? Gawin natin siyang huwaran. Kung papaano niya ginawang halimbawa ang Panginoon sa kanyang buhay, siya rin ganun. Kung nagawa ni Pablo na ipangaral ang salita ng Diyos, kaya din natin. Amen po ba? Kaya ba natin ipangaral ang salita ng Diyos? From right now, kailangan maipahayag natin, maipangaral natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya po ba natin? Kaya natin. Parang 1, 2, 3, 4. Parang 4 lang yung Pablo sa loob ng iglesia natin. Okay? Kaya ba natin maging Pablo? Na ipangaral natin ang salita ng Diyos? Lahat tayo dapat maging Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi natin dapat ikahiya ang salita ng ating Panginoon. Why? Kasi sabi rito sa Biblia, kapag ikinahiya natin ang salita ng Diyos, anong mangyayari sa atin? Ikakahiya rin tayo pagdating sa langit. Okay? Pero yung mga magazine na sinasabi nga ni Pastor, ano yung mga magazine na yun? Yung Men's Health? Ano ba yung mga magazine yun? May mga panlalaki, may mga pambabae, yung mga housekeeping, anong tawag po doon? Sabi nga, pag nagbabasa kayo ng mga magazine, ano sinasabi niyan? Pangit ka, kailangan magpaganda ka. Hindi ba? Kung i-realize nyo, totoo po yun. Bakit? Kasi ano yung pinopromote nila? Okay? Ang pinopromote nila, pagandahin ka. At ikaw naman, bibili ka at sasabihin mo, lalo na sa mga kababaihan ngayon, medyo insecure sila sa kanilang katawan. Okay? Bakit ko po napapansin yan? Kasi karamihan po sa mga babae, pag nagkaroon na siya ng ang tawag nito? Belly. Belly ba yun? Masyado na silang insecure. Okay? Andyan yung hindi na sila kakain. Kahit na gutom, hindi kakain. Bakit? Kasi iniingatan nila yung kanilang sikmura. Hindi ba? Okay? Andyan yung mag-exercise sila. Para lang matrim down yung kanilang tiyan. Lumiit yung kanilang bilbil. Okay? Ginagawa nila lahat. Bakit? Kasi na-insecure sila. Kasi yun yung gusto nila. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, kapag sinabi ng pastor, sino ang sasama sa akin, ipapahayag natin ang salita ng Panginoon doon sa lugar ng Mindoro. Ay, pastor, ikaw na lang kasi may paso kami. Pastor, ikaw na lang kasi hindi pa namin kaya. Okay? Okay? Bibigyan lang po ako ng konting patotoo. Si John po nanggaling sa lugar ng Mindoro, sa Mangyan. Okay? Narinig po namin yung kanyang maikling testamento. Umakyat po sila sa napakalayong lugar. Okay, nilakad nila. Dumaan sila sa sapa na halos yung kalahati ng katawan nila talagang lubog.
Yung bigas nga nilang dala, talagang nabasa din. Okay? Habang siya ay nagkukwento, nakita niya yung mga paa ng mga mangyan. Alam niyo yung paa ng mga mangyan? Okay? Yung iba nakatsinelas, yung iba walang tsinelas, at yung mga walang tsinelas, alam niyo kung ano yung itsura ng paa nila? Plat na. Okay? Yung mga daliri raw nila parang dikit-dikit na talagang parang pinitpit yung kanilang mga talampakan. Okay? At alam nyo kung ano yung lutuan nila ron? Isang lutuan lang. Magmula sa mainit na tubig, magsasalang ng kape, okay? Magluluto ng kanin, magluluto ng ulam, walang hugasan na kaldero. Okay? So, ganun yung kanilang buhay. Kung tayo po kaya ay magmimisyon at ipapangaral ang salita ng Diyos doon sa lugar ng mangyan na yan, kaya po ba natin? Palagay ko, susuko tayo. Okay? Dahil ang gusto natin, wow, mineral water. Hindi tayo iinom doon sa pinakuloang tubig. Hindi ba? Pero sabi nga dito ni Pablo, even death, okay? Kahit na yung kamatayan, hindi na ako pwedeng hadlangan para ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? Eh yun, hindi pa yun kamatayan. Okay? Hirap lang yun, pagtitiis lang yun, napupunta tayo doon para ipangaral ang salita ng Diyos. Why? Kasi doon, hindi pa nila naririnig ang salita ng ating Panginoon. Tayo dito, ilang taon na tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero sila doon, hindi pa. So ano ang dapat nating gawin? Ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? Tayo parang punong-puno na yung pandinig natin sa salita ng ating Panginoon. Hindi nga lang natin magawa, hindi nga lang natin magampanan. Ano ba yung dapat natin gawin bilang isang Kristiyano? Okay? Lahat tayo, tatandaan po natin, may kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos. Okay? Huwag nating isipin na hindi natin kaya. Lahat po tayo, kaya nating ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay? Kaya natin. Walang imposible sa ating Panginoon. Okay? So dito, sabi niya sa Romans 1:13-17, ito yung sinulat ni Pablo sa taga-Roma. At dito niya rin binase yung kanyang buhay. Okay? Unang-una, sabi niya, babasahin ko rito sa saling Tagalog, babasahin ko po rito sa saling Tagalog at tignan nyo po dyan kung tama po yung aking binabasa. Okay? Magsisimula tayo sa verse 13. Ang sabi niya, okay? Sabi niya, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging dahilan. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sumasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang hentil. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Sa 16, ang sabi niya, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung papaanong ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao at ito ay sa pamamagitan ng pananampalatayang buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng nasusulat sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Okay. Titignan po natin yung sinasabi ni Pablo sa
14, 15, and 16. Sabi niya, naka-highlight po dyan ng puti, I am obligated. Pangalawa, I am so eager to preach the gospel. And sa pangatlo, sabi niya, I am not ashamed of the gospel. Okay. Kung sa ating pong yung buhay, sa ating sarili, kaya po ba natin kung ano yung binanggit ni Pablo? Unang-una, sabi niya, I am obligated. Obligado ka nang ipangaral ang salita ng Diyos. Wala ka nang kawala, kailangan ipangaral natin ang salita ng Diyos. Nandito na tayo. Okay? Wala nang pwedeng humadlang dyan. Kailangan, it is a must na maipangaral natin ang salita ng ating Panginoon. Kakayanin po ba natin? Okay? Pangalawa, sabi niya, I am so eager to preach the gospel. Ano ba yung eager? Okay? Yung talagang ganadong-ganado siya. Gustong-gusto niya nang ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? Ginaganaan siyang ipangaral ang salita ng Diyos. At sa pangatlo, sabi niya, hindi niya ikinakahiya ang salita ng ating Panginoon. Okay? Sa atin, babalik ulit natin, binabanggit natin dito si Pablo, sa ating sarili, sa ating buhay, kaya po ba natin gawin yung tatlong bagay na nakikita natin sa ating harapan? Okay? Siguro sasabihin natin, dun sa 14, parang hindi tayo. Parang hindi ko pa kaya i-oblig yung aking sarili. Okay? Hindi ko pa kayang gawing obligadong pangaral ang salita ng Diyos. Okay? Sa 15, sasabihin natin, ganado tayo. Kaya nga lang, kailangan may kasama ako. Hindi ko may papangaral ang salita ng Diyos kung wala akong kasama at kailangan ko pa rin si pastor. Okay? Doon sa pangatlo, sabi niya, I'm not ashamed. Okay, of the gospel. Alam niyo po, minsan, ito po yung nagiging kahinaan ng isang Kristiyano. Yung hindi niya ikahiya ang salita ng Diyos. Ako naniniwala na hanggang sa ngayon, marami pa rin ang ikinakahiya ang kanyang tunay na pagiging Kristiyano. Okay? Babanggitin natin, sasabihin natin, are you born again? Anong sasabihin mo? Parang hindi tayo kagad makasagot, di ba? Minsan sabihin natin, no. I am a Christian. Yes, we are also a Christian. But pag tinanong natin, ikaw ba ay born again? No. Diba? Hindi natin masabi. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa John 3:7? Ano ang sabi ng Panginoon doon? All must be born again. Okay? Pag sinabing all at meron kasamang must, lahat tayo kailangan ma-born again. At ang sabi niya, you cannot see, you cannot enter the kingdom of God, okay, unless, okay, kailangan ikaw ay may panganak na muli. Ngayon, kung ikakahiya natin ang salita ng Diyos, paano natin masasabi na tayo ay mga born again? Okay? Paano natin may sasabi rito kapag nakita natin yung ating kaibigan dyan, paano natin masasabi na nagsisimba tayo dito? Kung ikinakahiya natin ang salita ng ating Panginoon. Okay? Di ba, minsan nagkakaroon tayo ng alibay. Pag meron tayong nakitang kaibigan dyan, okay, nakita natin si kumpare, nakita natin si kumare, at nakitang lumabas tayo dito. Anong ginagawa nating dahilan? Ay, hindi, pinilit lang ako ng kakilala ko eh. Ay, hindi, kasi nandun lang yung kaklase ko eh, kaya ako napunta dun. Okay? Hindi natin masabi na we are the true Christian. Hindi natin mabanggit na nakilala ko ang Panginoon doon sa simbahan na yan. Okay? So pagdating po sa mga ganyang bagay, nakakahiya natin ang salita ng Diyos. Okay? Yung pagdadala nga lang ng Bible, kinakahiya natin eh. Salamat nga tayo, may mga cellphone na tayo, may mga iPad na tayo, may mga iPhone na tayo, may mga download na Bible doon. Paano kung wala?
Okay? Di wala tayo laging dalang Bible. Okay? Ang hindi nga lang maganda, may cellphone nga tayong maganda, wala pa rin tayong Bible na naka-download. Okay? At minsan, kahit na meron naka-download na Bible, minsan yun yung nagiging scapegoat natin. Akala natin, nagbubukas tayo ng Bible, kapag nakikinig tayo dun sa preaching, dun sa nangangaral sa harap, okay? Nakabukas yung cellphone natin, nag-slide pa tayo, pero iba pala yung tinitignan natin, hindi pala Bible. Okay? Yun pong nakakalungkot. Okay? Sabi ni Pablo kanina, yung salita ng Diyos, doon na nakapokus yung kanyang sarili. Okay? Ako naniniwala na kaya po nating gawin ang lahat ng bagay na yan. Okay? Sabi rito ni Pablo, pagsumikapan natin, pag-aralan natin, pagtiisan natin ang lahat ng bagay at gawin natin siyang huwaran katulad ng pagkakagawa niya sa ating Panginoon. Ginawa niyang huwaran ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Okay? So nothing is impossible. Kaya natin i-commit yung ating sarili sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung paano kinumit ni Pablo yung kanyang buhay sa salita ng Diyos, kaya rin po nating gawin yan. Okay? So sabi niya sa una, okay, key question natin, what were Paul's reason for committing himself to the gospel? Ano yung mga dahilan bakit niya na-commit yung kanyang sarili sa salita ng Diyos? Okay? Bakit ba natin, tayo rin, bakit ba natin kailangan i-commit yung ating sarili sa pangangaral ng salita ng Diyos? Okay? Parang ako, sabi ko nung una, okay, nung ako hindi pa Kristiyano, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan, andyan si Sterlita, siya po yung talagang nagtutulak sa akin. Okay? Bakit? Kasi kasama niya po ako dun sa kanilang tahanan, nakikitara po kami sa kanila. Lagi niya akong niyayaya dyan. Okay? Sige daw, halika na, magsimba ka na. Ito si ako, laging may dahilan. Hindi na ante, sige, kasi naglalaba pa ako. Marami pa akong ginagawa. Lagi akong may dahilan. Okay? Kasi ayaw ko. Di ba? Sabi nga natin, kapag ayaw, maraming dahilan. Hindi ba? Pero pagka gusto mo, kahit nahirap ka, gagawa ka ng paraan. Okay? So, talagang kulit siya ng kulit sa akin. Every Sunday, sinasabi niya, magsimba ka sa Sunday school. Sige ate, susunod na lang ako. Pero hindi ko ginagawa. Okay? So, minsan, kumatok ang Panginoon sa akin. Umatend ako. Okay? Sa pag-attend ko, lagi akong nandun sa sulok. Nandun ako lagi, dun sa pinakadulong-dulong upuan. Okay? Masabi lang na umatend ako. Okay? Umatend naman ako, nandun ako lagi sa dulo. Okay? Pagtapos ng preaching, umaalis na ako. Yun lang, nakapakinig na ako ng salita ng Diyos. Pero hindi ko na-apply sa aking sarili. Ang importante, dumalo ko. Yun yung aking isip. Okay? Parang, sige ate, sige, pagbibigyan kita. Matinda ko, ganun-ganun lang lagi. Okay? Hanggang sa talagang nangusap ang Panginoon sa aking buhay. Kilala niyo si Jonas? Hindi si Jonas Maesa, ha? Si Jonas na kinain ng, Kinain ng? Balyena. Hindi pating, ha? Kasi pag pating, patay na siya. Yung balyena talagang napakalaki niyan. Okay? Alam niyo, naisip ko yun, sabi ko, sigurado hindi na ako mahabol. Magpupunta ako ng Saudi. Napakalayo na ng Pilipinas sa Saudi. Siguro naman hindi na ako masusundan. Okay? Yun yung isip ko. Tumakas. Okay? Dahil pagdating doon, ako na lang. Wala na akong maririnig na attend ka dito, punta ka doon. Okay? Pagdating doon sa Saudi, alam niyo yung dala kong Bible na napakaliit. Yung packet lang na Bible. Kasi sabi nila, bawal daw yung malaking Bible doon. So nagdala ko ng maliit na Bible. Binulsa ko pa yan sa jacket ko at hinawakan. Okay? Pagdating ng araw ng Friday, yun na yung araw kung saan pwede kang magsimba sa gusto mong puntahan. Okay?
Ilang Friday ako na hindi nakasimba kasi wala nga akong makita. At hindi ka naman pwedeng magmukbok doon dahil yung mga kasama mo doon, mga persecutor. Okay? Sabi ko sa inyo, for 2 years na nag-stay ako sa Saudi, hindi nila ako tinawag sa pangalan ko. 2 taon, alam nyo kung anong tawag nila sa akin? Okay? Brother. Okay? Brother na merong panunuyo. Okay? So, dahil 12 kami doon sa isang kwarto, yun lahat yung tawag nila sa akin. Dahil hindi sila mga Kristiyano. Ako, Kristiyano kuno. Kasi tumakas ako. Okay? So later on, paikliin na natin, habang nandun ako, muling nangusap ang Panginoon. Alam niyo, sabi ko, kala ko makakatakas na ako. Hindi pa pala. Pagdating dun sa Saudi, nag-aral pa rin ako, pinag-aral niya ako. Okay? Walang nagpaaral sa akin, siya yung nagpaaral sa akin. Nagkaroon kami ng School of Workers sa mga Kristiyano. Okay? At nung ako'y pag-graduate na, meron isang kaklase ko na tumawag, uy, sa wakas, magiging pastor ka na rin. Okay? Yun yung sabi niya kagad sa akin. Alam nyo, nireview ko yun. Kasi nga ayaw ko maging pastor. Sabi ko, tumigil ka dyan. Sino magiging pastor? Hindi. Okay? Hindi ako magiging pastor. Dahil wala pa rin sa puso ko. Okay? Pero kapag kumilos talaga ang Panginoon sa iyo, hindi ka makakatakas sa Kanya. Okay? Parang nangyari kay Pablo. Nung siya'y pupunta sa isang lugar para maghanap ng mga Kristiyano, di ba? Biglang nakita niya sa kanyang harapan ng ating Panginoon at siya'y nabulag, nawala yung kanyang paningin. And then ang sabi niya, sino ka, Panginoon? Okay? And then after 3 days, nagkaroon siya muli ng paningin. And then after that, nagsumigasig na siyang ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? So kaya nating lahat. Okay? Kaya nating ipangaral ang salita ng Diyos kung tayo lang ay magtitiwala sa ating Panginoon. Okay? Kung inyong natatandaan, okay, isang, I don't know kung ito ay promo o reminder o ano. Natatandaan niya si Kuya Sammy? Okay? Sabi ko, darating ang panahon, isa na siya rito sa tatayo rito. Okay? Meron pa ako isang binanggit, si Kuya Jethro. Diba? Sabi ko, si Kuya Sammy, si Kuya Jethro, darating ang panahon, sila yung tatayo rito at mangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Kaya ba nila? Kung kaya nila, kaya nating lahat. Okay? Unti-unti, nakakapangaral tayo ng salita ng Diyos. Okay? Pwede nating i-commit yung ating sarili sa gawain ng Panginoon. Okay? Minsan sinasabi nga natin, dati kaklasiko lang yan eh. Ngayon nangangaral na. Okay? Kaya natin. Walang imposible. Tayo lang yung nagpapahirap sa sarili natin. Tayo lang yung humaharang sa sarili natin. Pero ang totoo, kaya nating mangaral ng salita ng Diyos. Okay? Huwag nating harangan yung kakayanan ng ating sarili. Okay? Umasa tayo sa Diyos, kakayanin natin ang lahat. Okay? So yan, makikita natin what were Paul's reason for committing himself to the gospel. Sabi niya, I do not want to be unaware, brothers, that I planned many times to come to you, but have been prevented from doing so until now in order that I might have a harvest among you, just I have had among the other Gentiles. Anong ibig sabihin yan? Okay? Gusto niyang pumunta sa maraming lugar. Kaya nga lang maraming humahadlang. Parang tayo, gusto nating umalis dito at lumipat dun sa malaking lugar. Subalit may mga humahadlang din. Okay? May mga reason kaya hindi tayo makalipat doon. Okay? Parang sinasabi niya rin dito. Okay? Marami tayong gustong pangaralan ng salita ng Diyos, subalit maraming humaharang. Okay? Tatandaan po natin, kung tayo ay isang matatag at mainit na Kristiyano, kikilos ang kalaban sa iyo para harangin ka sa pangangaral ng salita ng Diyos.
Okay? Pero kung ikaw ay isang matatag at nakatayo ka sa pundasyon ng ating Panginoon, walang panama ang kalaban. Hindi kanya kayang galawin. Dahil ang pangako ng Diyos, kung tayo ay nakatungtong na sa pundasyon ng ating Panginoon, wala nang kalaban-laban si Satanas para pigilin tayo sa lahat ng ating gagawin. Okay? Kaya nating gawin ang lahat para sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So sabi niya, Paul committed himself to the gospel so that he will be a part in the harvest. So Romans 1:13. Sabi niya, Paul wrote to the Roman convert about his plan to visit them again. Ito yung ginagawa ni pastor, di ba? Nagpupunta sa pamantasan, nagpupunta sa mga ibang lugar para ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? So hindi niya pinanghihinayangan yung oras, yung panahon. Ang mahalaga, may pangaral ang salita ng ating Panginoon. Okay? Paul's purpose was to teach the church in Rome what was lacking in their faith and to finish what was left unfinished. Okay, ano ang sabi niyan? To teach the church in Rome. Okay, wala tayo sa Roma, nandito tayo sa bansang Pilipinas. So, hindi natin kailangan pumunta doon. Nandito tayo para ipangaral ang salita ng Diyos. Yung mga hindi natapos, kailangan tayo ang magtapos. Okay? Kakayanin po natin lahat yan kung tayo lang ay magtitiwala sa ating Panginoon. Okay? Sa number 3, sabi niya, the harvest is plentiful, but the workers are few. Titignan po natin lagi. Okay? Kapag tayo bumaba dito sa basketball court na yan, ilan tao yung naglalaro dyan? Kapag kami nagbabasketball, may naglalaro ng basketball. Ilan silang manlalaro kagad nakikita natin? 10, di ba? 5 kalaban, 5 dun sa kabila. Okay? Sabi niya, the harvest is plentiful, but the workers are few. Dun sa 10 naglalaro dyan, meron na bang nag-try na ipangaral ang salita ng ating Diyos? Ma-share ang ating Panginoong Hesukristo? Kaya totoo yung sinasabi. The harvest is plentiful, subalit yung manggagawa, iilan-ilan lang. Okay? So, paano natin sila madadala? Kung aasa lang tayo kay pastor, aasa lang tayo sa isang tao, tayo may kakayanan din mangaral ng salita ng Diyos. Okay? Kakayahan natin lahat yan. Kaya nga tumatawag ang Panginoon ng mga manggagawa. I-commit natin yung ating sarili para sa gawain ng ating Panginoon. Okay? God desire is that none should perish. Okay? Titingnan po natin yung desire ng ating Diyos. Ano ang gusto niya? Na ang lahat ay makasama sa kaharian at walang maiwan. Okay? That none should perish. Gusto niya lahat ng kanyang nilalang ayon sa kanyang salita ay makasama niya doon sa kanyang kaharian at walang maiiwan dito. Ang maiiwan lang dito hanggang sa ikalawang buhay ng kamatayan si Satanas. Okay, dahil nakadeklara na yung kanyang buhay doon sa hukay na walang hanggan. At wag na natin siyang samahan. Ang samahan natin ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Doon tayo sasama sa Panginoon, hindi kay Satanas. Okay? God desire is that none should perish. Okay? Second, sabi niya, I am obligated. I am so eager to preach the gospel, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jews, then for the Gentile. Ang sabi niyan, kung hindi natin ikakahiya ang salita ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan para may pangaral natin ang kaligtasan ng bawat isa. Okay? Tayo ba rito ay nakatitiyak na ng kaligtasan? Okay? Hindi natin may papangaral ang kaligtasan kung tayo mismo hindi natin na-experience o hindi natin nakakasiguro sa ating buhay na tayo ay ligtas na. Dapat tayo mismo alam natin na ligtas tayo para maibahagi natin ang salita ng Diyos.
Okay? Tatandaan po natin, hindi natin maipapahayag ang kaligtasan kung tayo mismo sa sarili natin, hindi natin alam na tayo pala ay ligtas na. Okay? So dapat siguraduhin muna natin, ikaw ba, ako ba, tayo ba lahat ay ligtas na? Kung nakakatiyak tayo, kaya natin ipangaral. Yan lang po yung nagiging pangamba sa atin eh. Kaya hindi natin may pangaral ang salita ng Diyos. Why? Kasi tayo mismo, hindi natin alam sa sarili natin na tayo ay ligtas na. Okay? So dapat tayo mismo, alam natin, kapag tinanong ka, ikaw ba ngayon ay ligtas na? Yes, ligtas ako. Dahil sa Panginoon, dahil sa pagmamahal niya sa akin, ako ay ligtas na. Okay? Pag sigurado tayo sa ating sagot, kaya natin ipahayag ang salita ng Diyos kasi wala nang pwedeng humadlang. Nasa atin na ang kaligtasan. Okay? Paul committed himself to the gospel because it is the power of God for salvation. Ang sabi niya, I am obligated. Paul has no choice. Whatever his reason for not doing so, he has to set them aside. Okay? Isinasantabi niya yung lahat ng bagay. Okay? Bakit? Kasi obligado na siyang ipangaral ang salita ng Diyos. Do we have so many obligation but not to the gospel? Totoo yan. Lahat tayo may kanya-kanyang obligasyon. Pero pagdating sa gospel, okay, kapag i-grade natin yan, from 0 to 100%, baka 20% lang yung pinagtutuunan natin ng pansin pagdating sa gospel. Yung 80% sa sarili natin. Okay? So, ang sabi niya, isinasantabi niya ang lahat ng bagay. May pangaral niya lang ang salita ng Diyos. Okay? I am so eager. Paul was keen to do it. He does not plan to do it, but he will take advantage of every opportunity. Kinukuha niya ang lahat ng pagkakataon para maipangaral ang salita ng Diyos. Hindi niya na hinihintay na every Sunday ipapangaral ko ang salita ng Diyos. No. Kapag may pagkakataon, merong oras, may panahon, ipapangaral ko ang salita ng Diyos. Kahit saan ako magpunta, ano man ang aking gagawin, ipapangaral ko ang salita ng Diyos. Okay? So, ganyan siya ka-eager. Okay? Walang panapanahon sa kanya. Sinabihan niya nga rin si Timothy, di ba? Sa mga kabataan, ano ang sabi niya kay Timothy? Take every opportunity to preach the gospel. Sa lahat ng pagkakataon, kayong mga kabataan, ipangaral nyo ang salita ng Diyos. Okay? Mga kabataan, marami kayong oras. Kaya nyong ipangaral ang salita ng Diyos. Okay? Take every opportunity to preach the gospel. Yan po yung sinasabi ni Pablo, sinasabi kay Timothy, at sinasabi din po sa atin. Kailangan ipangaral natin sa lahat ng pagkakataon ang salita ng Diyos. Okay? I am not ashamed. Paul was not fearless in sharing the gospel. He was also shameless about it. He knew that the gospel has a life-changing power and that is for everyone. Okay? Sabi niya, wala siyang kinatatakutan. Hindi niya ikinahihiya ang salita ng ating Panginoon. Hindi niya kinikimkim. Hindi niya itinatago. Okay? Matapang siyang ipahayag ang salita ng Diyos. Natatandaan niyo nung ikinulong si Pablo? Wala naman siyang kasalanan pero ikinulong siya. Ang tao kapag ikinulong ng walang kasalanan, ano ang ginagawa niya? Nagrereklamo siya, di ba? Bakit mo ko kinulong? Wala akong kasalanan. Di ba? Pero siya hindi. Tinake advantage niya yung nandun siya sa kulungan. Okay? Kahit na siya'y nasa kulungan, ipinangaral niya pa rin yung salita ng Diyos. Okay? So dapat ganun din tayo. Sa lahat ng pagkakataon, nasaan man tayo, anuman yung ginagawa natin, na ipapangaral natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo dapat matakot. Okay? Dahil ano sabi ng Panginoon? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At tayo ay nagtagumpay na. Tapos na, nagtagumpay na tayo. Hindi sinabing magtatagumpay kayo, kundi sabi niya, nagtagumpay na kayo.
Okay? Nagtagumpay na tayo sa lahat ng bagay na ipangaral natin ang salita ng Diyos. Okay? Hindi na tayo pwedeng harangin pa. Hindi na tayo pwede pang kalabanin ng kahit na sino para lang hindi may pangaral ang salita ng Diyos. Okay? Lahat tayo, kakayanin natin yan. Ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Okay? So, pangatlo. For in the gospel, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to the last, just as it written, the righteous will live by faith. Totoo yan. Okay? Kung tayo lang po ay merong pananampalataya sa ating Panginoon, mabubuhay po tayo ng merong katapatan. Okay? Nagiging tapat po ang ating pamumuhay kung tayo po ay meron ding katapatan sa ating Panginoon. Minsan yan po yung nagiging kulang natin. How far our faith to God? Gaano na ba kalawak ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Tayo, naranasan na ng iglesia natin kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Sa aking sarili, naranasan ko na rin kung gaano, okay, yung aking pananampalataya sa Panginoon, kahit na siguro anong gawin pa sa akin, hindi niya na kayang kunin yan. Bakit? Kasi naranasan ko na ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Okay? Andyan yung namatayan kami. Okay? Andyan yung nagkaroon ako ng sakit. Andyan yung nasunugan kami. Okay? So, kumilos ang Panginoon sa buhay ko. At dyan ko naranasan yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Na kahit na sino, hindi na pwedeng mawala at hindi na pwedeng kunin pa sa akin. Dahil ang faith ko sa Panginoon, nariyan na, nakatatak na. Okay? So, dapat ganun din tayo. Kung nararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon, palaguin pa natin yan. Okay? Sabi nga ni Pastor, kapag umaapaw na yung pagpapala natin dahil sa ating pananampalataya, okay? Huwag tayong kumuha ng isang drum, isang balde at sahuran natin. Okay? Ipamahagi natin. Okay? Hindi yung puro sahod lang tayo ng sahod. Okay? Kailangan ipinapamahagi natin. Okay? Yung pagtulong po, isang gawain po yan ng isang merong katapatan sa ating Panginoon. Okay? So, kailangan po natin gawin lahat. Ang i-commit muli ang ating sarili sa gawain ng ating Panginoon upang patuloy na may pangaral ang kanyang salita. Okay? Okay, sabi niya, a righteous man is fit to live in the presence of God. It is by faith that a person receives righteousness from God. Paul stressed that both Jews and Gentiles were made righteous through faith in the gospel of Jesus. Totoo po yan. Tayo, hindi tayo Hudyo. Okay? We are born Gentiles. But we are spiritually Jew. Okay? Bakit? Kasi idinugtong na tayo sa sanga ng ating Panginoon. Okay? Kaya we are spiritually Jew. Okay? Kaya nga sabi niya, Paul stressed that both Jews and Gentiles were made righteous through faith in the gospel of Jesus. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, nagkakaroon tayo ng kakayanan na maging tapat sa harap ng ating Panginoon. Okay? So, dun sa mga nabasa natin kanina, dun sa mga nakita natin sa ating harapan, tanungin natin yung ating sarili. Saan ako naroon? O kaya ko ba lahat ng aking nakita sa aking harapan? Kung si Pablo, nakaya niya. Okay? Nariyan ang Panginoon. Katulong natin, nariyan ang banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin sa lahat ng ating gagawin. Kakayanin natin lahat ng ating nakita sa ating harapan. Okay? So, ano po yung ating conclusion? Sabi niya, Jesus died for souls and not for any ministry.
that has nothing to do with soul winning. We need to commit ourselves to God and to the preaching of the gospel. We need to commit ourselves to God and to the preaching of the gospel. Kailangan po natin kumilos. Kailangan po natin i-preach. Kailangan po natin ipahayag. Ano ang sabi niya sa Matthew 19? Matthew, yung last verse? Ano ang sabi niya dun sa kanyang the greatest commandments? Go and preach the gospel. Okay? Isang dakilang tagubilin na iniwan niya na bago siya umakyat sa langit, yun yung habilin niya sa atin. Go and preach the gospel. So sino po ang gagawa niyan? After ng mga disipulo, tapos na sila, tayo na po ang gagawa na ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Okay? So kakayanin po natin ang lahat ng bagay na yan kung tayo lang ay magtitiwala sa Diyos. Okay. So next. Okay, commit ourselves to the gospel is the great task to take. Okay? Yung pagkukumit, pagtatalaga ng ating sarili, okay, sa salita ng Diyos ay isang dakilang ano ba yung task? Trabaho ba o may mas malalim pa dyan gawain, okay, na kailangan nating gampanan. Okay? It is the great task to take ang pagpipreach ng salita ng Diyos. Okay? Challenge. Okay, tapos na tayo. Ano yung challenge natin? To what great task have you committed yourself? Sa anong gawain mo ba kinukumit ang iyong sarili? Okay? Then second, do you preach or share Jesus whenever God gives you opportunity? Okay? So sa dalawang question na yan, paulit-ulit kong sinasabi, kayo ang sasagot niyan dahil kayo ang nakakakilala sa inyong sarili. Okay? Pero tandaan po natin, hindi po natin may tatago ang ating kaisipan, ang ating puso sa harap ng ating Panginoon. Okay? Lahat tayo nababasa ng Diyos. Lahat ng isip natin, lahat ng nalalaman ng puso natin, alam yan ng ating Panginoon. Kaya kung ano man ang isasagot natin dito, alam yan ng ating Panginoon. Amen? Okay? So last. Okay? Thank you and God bless. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. At sa ating panalangin, muli po natin ukumit ang ating sarili sa ating Panginoon. Muli po nating italaga sa harap ng ating Diyos ang pagpapahayag ng Kanyang salita. Sabi nga po natin kanina, hindi mahirap gawin ang pangangaral ng salita ng Diyos kung tayo lang ay magtitiwala sa ating Panginoon. At sa pagkakataong to, muli po nating itaas ang ating kamay. Okay? Tanda na kailangan natin i-commit. Tanda na narito yung ating pagsuko sa ating Diyos upang patuloy nating maipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga kaklase, o sa lahat ng lugar na ating ginagalawan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Tunay, O Diyos, na pinupuri ka namin, niluluwalhati sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming pong narinig, na aming pong nabasa, O God. Tunay nga po, O Diyos, na muli kailangan naming italaga ang aming sarili sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Sapagkat ang sabi mo nga, Panginoon, sagana, Panginoon, ang anihan, O God. Subalit, konti, Panginoon, ang manggagawa. Lord, narito po kami, Panginoon. Narito po ang bawat sa amin, O Diyos. Muli po naming itinatalaga ang aming buhay, ang aming sarili, Panginoon, para sa iyong gawain, O God. Upang sa ganun, O Diyos, patuloy po kami makapagdala ng kaluluwa sa iyong harapan.
Patuloy mo pong magamit, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, sa pangangaral ng iyong mga salita, O God. At hayaan mo nga rin, O Diyos, na sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na nagbibigay ng aming kalakasan, O God. Tunay, Panginoon, na ito nga, O Diyos, ay patuloy naming matanggap, Panginoon, upang patuloy na maipahayag, maipangaral ang iyong mga salita, O God. Salamat po, Panginoon, ng marami sa iyong mga salita, O Diyos, na patuloy na gumigising sa aming natutulog na pananampalataya, O God. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, sapagkat ito ang nais mo, O Diyos, na makapakinig kami, Panginoon, na makabasa kami, Panginoon, ng iyong mga salita araw-araw, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ikaw nga, Panginoon, na nakakabatid ng bawat puso namin, O God, ng bawat buhay namin, O God. Higit sa lahat, O Diyos, ng kaisipan namin, Panginoon. Kaisipan namin, Panginoon, na mayroong limitasyon, O God. Subalit ang sa iyo, Panginoon, ay walang limitasyon, O God. Kaya nga, Panginoon, narito ang bawat sa amin, O God. Handa at muling isinusuko ang aming buhay, Panginoon, para sa iyong gawain, O God. Lukuban mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang bawat sa amin, O God, upang patuloy naming magampanan, Panginoon, ang tungkulin, O Diyos, na iniatang mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na sa aming paglabas na to, Panginoon, ay madala namin, Panginoon, ang iyong pagpapala at ang katapangan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na may pangaral namin, O God, ang bawat salita mo, Diyos. Salamat po ng marami. Salamat po sa lahat ng bagay, O Diyos. At sa gagawin pa namin, Panginoon, sa buong maghapon na ito, God, patuloy kang madakila, Panginoon, sapagkat ang lahat na ito, Panginoon, ay ginagawa namin, O Diyos, alang-alang, Panginoon, sa iyong matamis na pangalan, O God. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Takaw po na po tayo.